Tingnan nyo naman ang buhay, oh. Dati, papraning-praning lang ang karamihan ng mga roles niya sa pelikula. Ngayon, gobernador na ng Laguna. Pero bago nyo sisihin ang mundo ng politika sa kanyang naging tadhana, kilalanin natin ng mabuti si Governor E.R. Ejercito dahil tila nasa kanya ang huling halakhak. Gob, paliwanag mo, Gob. Nasaan tayo ngayon? Anong building ito? Parang pang-asyong-asyong talaga to. Ito yung Old Capitol Building. Ito yung unang Kapitolyo. 1942 ito. At ngayon, nasa Santa Cruz, Laguna tayo. Tama? Santa Cruz, Laguna. Dito rin, sa likod nitong building na to, dito kayo nag-office, Gob. Ginagawa ang office ko sa second floor. So ngayon, itong building na to, Gob, nire-rehabilitate. Rehabilitate. This is more than 100 years old. Wow. 100 taon ng edad nitong building na ito. Kaya nire-restore ko to its, back to its old glory. Uy, mga tol, magandang gabi. Siyempre, I'm sure, kilalang-kilala niyo na ang bisita natin ngayong gabi dito sa Wasak. Walang iba kundi si Emilio Ramon Ejercito, a.k.a. George Estregan with the J or George Estregan Jr. with the G. Ang nag-iisang asyong salonga, ang nag-iisang governor ng Laguna. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. At magandang gabi sa nanonood ng Wasak. Yan, sir. Signage natin. Bagay na bagay dito yan, sir. Gob, paliwanag mo nga muna. Kailan mo ginagamit yung ER? Kailan mo ginagamit yung George Estregan with the J? Ang aking screen name, base sa isang court order, George Estregan. Pero pwede rin gamitin ang Emilio Ramon Pelayo Ejercito III. Ang aking palayaw ay ER. Pero ang mga friends mo call you ER. ER lang. Or George. George. Ngayon, iba na. Asyong na tawag sa akin. Asyong nga. Parang mas bagay nga yung asyong, sir. Okay, sir. Congrats, ha. Mukhang 11 awards sa Metro Manila Film Festival. Oo nga, 11 lang eh. Mamaya natin pag-uusapan yung kontrobersya about certain matters. Pero kamusta yung asyong pala? Magkano ang kinita niya ngayon so far? Nakaka 50 million na kami. 50 million. Ang puhunan dito, ayon sa mga producer ko, ay 75 million. Sa tingin mo ba yung performance ng action, both critically and financially, na-meet yung expectations mo before and after? Ako'y mapalad dahil nakatagpo tayo ng isang producer, itong Viva Films at saka ang Cinema Concept International, na hindi silang titipid. Wala silang pakialam kung ito'y kumita o hindi. Ang importante, makatulong sa napakaraming walang trabaho sa daigdig ng pelikula Pilipino. At pangalawa, makatulong sa industriya natin, maibangon ito, makagawa ng action film na pwede nating ipakita sa abroad. At pangatlo ay para po maibalik ang action films dito sa Pilipinas. Oo nga, sir. Kayo lang yata nagbigay ng panibagong trabaho kay Amay Bisaya. Marami tayong natulungan ditong artista. Si John Regala, John Regala. si Barry Nanalong Leicester. Best Supporting Actor. Opo. Yan na po ang gagawin natin taon-taon. Gagawa tayo ng 1 hanggang 2 pelikula para makatulong sa napakaraming walang pelikula. At mga extras natin galing sa Laguna lahat. Gob, sinasabi nila na mukhang genuine action film yung Asyong. Hindi lang kasi basta sa sequences, pero it's the only film na napanood natin in recent history na malalaki yung tiyan ng mga artista talaga. Yun ang tunay na. Pinapakita natin ang totoo. Yun naman talaga yun. Ang itsura ng Tondo noong 1945 hanggang 1951. Gob, pakikwento lang, gaano kahirap i-shoot yung Asyong? Talagang binusisi namin ng pelikulang ito. No? Nag-shooting kami 9 months at 40 days dahil nahirapan kami sa weather. Uulan, iinit, uulan. Tapos nahirapan din kami sa schedule ng mga artista dahil bibigatin din ang ating mga artista at may pangalan, sikat din. Schedule pa lang, Gob, mabigat na eh. Napakahirap. Ako nakakapag-shooting lang ako once or twice a week. Dahil ang priority ko naman magiging gobernador ng Laguna. Kaya talagang hirap po kami. Gob, merong Asyong, siyempre lumabas ang iyong uncle, si Erap Rig, di ba? 1961. 61. Pangulong Erap. Meron naman 1990 yung ikalawang kabanata, 78, si Rudy Fernandez. Rudy Fernandez. Tapos may isa pa napanood ako, nakita ko 1990, Ginawa ko 99. 99. Okay. Kaya ito'y pangalawang beses kong ginagampanan Pangalawang beses. ang papel ni Casio Rodriguez Salonga. Ako ang sumulat ng story nito eh. Ganun. At tumulong ako sa screenplay. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung unang mong version, pangalawang version? Ay yung panahon ni Pangulong Erap, maganda na yun sa panahon na yun. Ayun din ay black and white. At medyo drama ang tema. Hindi na ipakita gaano ang mga action scenes. Yung panahon ni Rudy Fernandez noong 78, action na ang dating. At noong 1990 naman, ang panahon ko, action na rin ang dating. Pero dito, sa ika-4 na bersyon, untold story, Asyong Salonga. Lahat ng hindi nasama sa 3 bersyon, inaisama natin dito. Gob, sa iyong pag-aaral, ano yung meron sa totoong Asyong na karakter na sa tingin mo meron ka sa iyong pagkatao? Alam mo, coincidence, no? Ang birthday niya, October 11. Ako, October 5. Kaya halos magkadikit ang aming birthday.
at siya'y pinatay October 7, 4 days before his birthday. Palagay ko pareho kami ng pag-uugali bilang isang Libra, balanse ang aming pag-uugali. Si Asyong daw, totoo buhay na may 8 asawa. Sa pelikula, imbes na 8 ang asawang pinakita namin, 4. Si Carla Abellana, pumanap sa papel na Fidela, siya ang pinakasalan. Yung iba hindi naman asawa yun. Kumbaga parang Yung iba ay friends. girlfriend. Si Valerie Concepcion, ang papel niya ay si Melly. At Si J.C. Parker. si J.C. Parker naman si Fe. Tapos si Paloma, meron ding magandang role bilang isang teacher na naging girlfriend din ni Asyo. Teacher talaga si Paloma. Hindi ko alam kung marami na nakapagsabi sa'yo na to, pero henerasyon namin, lumalaki kami, meron ka ng cult following. Kasi sa akin, ang tanda ng isang mahusay, malupit na artista, kahit ilang segundo, ilang minuto ka lang lumabas sa screen, at kahit patay mo yung karakter na yun, tumatatak pa rin. Yung kainitan mo ng mga siguro, mga 90s as character actor, may ganun kang dating, Gob eh. Either drug pusher, addict, kontrabida, at kung ano-ano pa man yan. Demonyo. Demonyo, incarnate, parang tapos na yung pelikula, minsan nakakalimutan mo yung bida, pero hindi mo nakakalimutan yung kontrabida. Pakikwento nga sa amin, Gob, kung naaalala mo itong mga pelikulang to at gaano kahirap yung preparasyon mo para sa mga characters na ito. Ako naman, bago ako gumanap ng isang role, masusi kong pinag-aaralan ang karakter. Halos lahat ng karakter nagampanan ko na. Sa katunayan, matagal na ako sa daigdig ng pelikula. 28 taon na. 150 pelikula na aking nagawa. 150. Pero halos lahat demonyo ako. At kontrabidas, bandidos, hanggang public enemy number 1. Nakagawa naman ako 13 pagbibida. Okay. Yung Asyong Salonga nga, Okso Sige-Sige, Bala Sputnik, Cuatro Cantos, Pilibid Boys, Sanggano, at marami pang iba. Bagamat ako'y bida, demonyo pa rin yung dating. Kung ano bang meron dito sa mga pinipiling mo mga characters, lead roles? Bida ka na pero flawed hero yung mga pinipili mo. Anong fascination mo Mas sa mahirap ang papel ng mga ginagampanan ko. Kasi nakita ko lahat ng artista ng panahon ko. Lahat nagpapagandang lalaki. Kaya ako, versatile actor ako. Marami akong improvisations na ginagawa sa itsura, sa boses. Ginagawan po natin ng paraan para maiba ang aking karakter. Sir, speaking of hindi kagandahang lalaki, ito naman siguro ang prime example niya. Pwede na ba sa Asyong to, sir? Kunyari mag-part 4, 5. Pwede. Idol ko rin to. Ano naalala mo kay Governor? Parang mahilig siya sa punk eh. Parang punk na... Oh, kayo lang yata yung nakita ko nag-mohawk on air. Gumawa ako ng pelikula. O, saan So, galing pwede ito? ba makarinig ng gano'n ulit ko? Bahala Sputnik yun, yung nakamuho ko. Gob, ano itong mga paru-parong bukid? Anong role mo rito? Kasama ko ang 1985. tatay ko, kapatid ako ng tatay ko rito. Sa dami ng pelikula ko, 13 lang ginawa kong bida. 14 na itong Manila Kingpin, Asyong Salonga story. May lalabas pa, Gob, yung El Presidente. Yung El Presidente de Emilio Aguinaldo story. Gangster din ho ba si Aguinaldo? Bagay, pagka-gangster ko, tatanungin mo yung mga taga-Tondo, no? Itong Manila Kingpin, ito yung isang gangster movie, all-out gangster movie, full action, na filmed in black and white. Ito Yes. namang El Presidente, the Emilio Aguinaldo story, istorya ng unang pangulo ng ating bansa, who was responsible for the first Philippine flag, national anthem, Philippine Constitution, at marami pang iba. Napakarami ng pelikulang ginawa tungkol kay Jose Rizal. Ngayon naman, ang kauna-unahang pelikula tungkol kay General Emilio Aguinaldo. Marami kayo Emilio sa pamilya ninyo, Gob. Galing kay Pangulong Emilio Aguinaldo ang aming pangalan. Si Don Emilio, tatay ng tatay ko. Tatay ni Erap, ay Emilio din. Don Emilio. May mga pamangkin ka rin na Emilio rin. Fine arts student pala si Gob, no? Sa UP. Fine arts student sa UP, elementary, high school, Lasal. Kung tutusin mo, konyo si Gob eh. Sa Sagan Hills. Diba? Lasalista si Gob. Peace anong ano yun, Gob? Ang 19 yun. Graduate ako ng high school, 1981, Lasal Green Hills. Naging kaklase ko si Joey De Venecia. Ah, talaga? Jose Idil, at saka nung grade school naman, si Senador Kiko Pangilinan. College. Sa Universidad ng Pilipinas, UP Diliman. Nag-aaral ako ng advertising and visual communications. Nagamit nyo ba yun, Gob? Yung pinag-aralan ninyo? Advertising and lahat visual ng mga communications. posters ko, ako nagde-design mismo. Kahit ito po hanggang ngayon, kaya po nag-design ito. Ako nag-design yun. Ako nag-design. Pero nag-aral din ako ng local administration and community development sa National College of Public Administration. Naku, Gob, Governance. nakita ko sa isang poster, nominado na naman kayo for Search for Outstanding Public Servant. Hindi, panalo na ako nun. Nanalo na kayo Panalo yan? ko na yun. Congrats. Ako ang unang governor na binigyan ng parangal ng Civil Service Commission. At ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino, III, ng Presidential Lincoln Bayan Award. Ito po yung pinakamataas na parangal para sa isang elected official o public servant leader. Seryoso pala si Gob, no? Totoo buhay. Siya, oh. Grabe yung mga balita ngayon ah. Hindi pa sikat, laos na. Grabe na itong mga to. Pasabog. Wala yan. Luma na yan. Anong luma? Kabibili ko lang na ito oh.
2012. Kanina ko lang binili to. Eh, kahapon pa yan. Ay, dito sa Twitter ko. Luma na yung mga istorya yan dyan. Bago yung iPad mo. Samantalang nung bata ako, ni bisikleta, di mo nga ako mabigyan eh. Hindi nga nila yung mga kaklase ko, hindi nila nalagyan ng step nut para hindi ako makangkas. Tapos ikaw, meron kang iPad. Bigay lang to. Bigay. Sino naman ang bibigay sa'yo niyan? Sa sugar hipag ko yan. Sugar hipag? Grabe ka. Ampon ka naman eh. Naging mayor kayo ng Pagsanhan 2001 hanggang 2010. 9 na taon. 9 na taon. Misis ko ngayon ang mayor. Mayor May Maita dating Ayers artista ito. din. Aba, O, crush isang na leading ka. lady ko sa Asyong Salonga noong 1988. Crush na crush namin yan, Gob, dati. Si Maita. Malaki pamilya niyo, Gob. Pero sino mga tito mo ang pinaka-close ka? Kasi Pangulong Erap Estrada. Ako'y tinuturing niyang isa sa mga paboritong pamangkin. Tinuturing ko naman siyang pangalawang ama. Nagmula na namatay ang aking ama na si George Estregan Sr. noong August 8, 1988. Saka yung Tito Jesse ko, Elsie to. Malupit na producer yon. Jesse Yung Ercito. pasikat kila Alma Moreno, Correct. Lorna Tolentino, Patricia Gomez, Chanda Romero, at marami pa. Kadakuha din niya yung sa tatay niya, yung tawa. Oo. Yan o, yan o. Yan o. Gob, kamusta yung buhay, Governor? Eh, kumpara natin nung mayor ka lang ng Pagsanhan. Paano nagsisimula araw mo? Ano oras nagtatapos ang araw mo? Halos wala tayong tulog eh. Dahil araw-araw ang aking telepono bukas 24 oras. Ako lang yata ang gobernador. Na inaabot ng alas 3 na madaling araw sa dami ng ginagawa. Sinasabi nila, no? Nag-iiba na yung itsura ng Laguna. Sinasabi na iba, parang, ang traffic na doon ngayon. Hindi nagta-traffic dati sa Laguna. Paano ba natin babalansin, Gob, yung modernization na tinatawag versus yung old school charms ng probinsyang ito? Ako'y lagi nakikipag-ugnayan sa mga punong bayan at punong lungsod para maisaayos ang lahat ng mga problema, lalo tigit sa trapiko. Ako'y mapalad through a public-private partnership. Maumpisa na po ang aming matagal na pinapangarap at minimiti itong bypass road magmula Calamba City, Canlubang, tatawid ng Los Baños at magtatapos sa Bae. Kasi grabe na po ang traffic sa Calamba Oo. at saka sa Los Baños. Kaya itong public-private partnership program namin sa tulong ni Pangulong Pinoy, ng NEDA at ng DPWH, matutuloy na po hopefully by second quarter this year. Para mabilis po, ito'y bahagi ng Save the Laguna Lake Rehabilitation Program. Ang kalyeng ito, 22 kilometers, 5 bilyon ang proyekto. Governor ka ngayon, ano? Tapos may lumabas kang pelikula. May nagsasabi na nangangamoy tatakbo ka raw, Senador. May Ayun, ganun. hindi. Matagal pa. Saan sakali sa 2019. Ngayon, gusto kong tapusin ang aking termino, 3 termino bilang gobernador, 9 years. Ano ba number one problema ng Laguna nung pinasok nitong governorship? Napakaraming problema, no? Pawindang-windang ang budget ng Kapitolyo. Hindi na ibalanse ng mga dating namumuno ang ating expenditures at revenues. Maliit ang budget ng Kapitolyo. Kaya ngayon, kinomputerize ko ang buong pamalang lalawigan. Ang tawag doon, e-governance software. Pagbayad ng tamang amilyar, real property tax administration, business permits licensing system, at geographic information system. Pina-perfect ko na rin ang tax mapping at land use para tumaas ang aming taunang kita from 1.7 billion to 2.4 billion hopefully by next year. Gob, mukhang maano ka sa teknolohiya, no? Kasi mga kapatid, bago tong interview to, si Gob ay namigay ng scholarship sa computer, computer literacy. Meron tayong kulang-kulang 10,000 scholars. Binibigyan ko po ng 10,000 pesos a year. 5,000 pesos per semester. Techie ba kayo? Mahilig kayo sa mga gadgets, ganyan? Well, yung mga anak ko, mahilig. Pero ako, ina-upgrade ko na ang Kapitolyo. Ang pasilidad, ginugusto ko maging state of the art. Pati yung mga Wi-Fi cameras, ini-install na namin. Itong lumang building na to, Gob, lalagyan ng wifi ito. Ganyan. Yung buong provincial capital, 8 hektarya ito. Wi-Fi ready po ito. Kaya maraming mga estudyante ang pupunta rito para magkaroon ng libreng access sa internet. At saka namimigay na rin ako ng ER tablet. Kauna-unahan sa Pilipinas at sa buong Asia. Ano yun? Electronic reader, easy reader, Galing. Education Revolution, ER Rizal tablet. Pag binuksan mo yung tablet, nandito yung litrato ni Dr. Jose Rizal. Tama, Ito'y parang nabalita yan. iPad na dinisenyo ni Steve Jobs. Nakita ko sa balita yan nung 150th ni Rizal. Gusto natin maging simple kasi ang buhay ng mga estudyante. Binabawasan natin ang pagbili ng mga libro, i-upload na lahat ng curriculum, ang mga laman ng libro sa loob ng iPad. Para hindi na sila magbuhat ng mabibigat na bag na may mabigat na libro. Ito na lang, no? State of the art, mabilis. Tapos may insurance, kung sakaling ibenta o isangla, Ganun. o yung mawala, merong safety net. Maganda yan, Gob. Lagyan ng mga clips ng Asyong Salonga sa dulo. Pwede i-play yung video.
Nung lumalaki ka ba, sino yung mga idol mo maliban kila Erap at malamang FPJ na rin? Ang tatay ko, si George Estrega, sa international film market naman, ay si James Dean James Dean. at Marlon Brando, Al Pacino at Robert De Niro. Gob, hindi ba mahirap nung lumalaki ka, nakikita mo yung si Erpat, ang father mo, ang mga ginagampan ng mga roles ay kontrabida. Medyo gagahasa, pumapatay ng tao, mga ganun. Wala bang epekto sa iyo nung bata ka? Parang hindi mo tinatanong sarili mo, bakit ngayon si daddy? Well, naintindihan ko na rin kasi nabuhay ako sa daigdig ng pelikula, television at entablado. Nagampanan ng tatay ko lahat ng papel. Naintindihan ko na bandang huli dahil nung bago siya mamatay, nakasama ko rin siya sa ilang pelikula at television shows. Kaya naintindihan ko na siya ay isang versatile actor, nagaling siya mag-improvise sa kanyang acting. Na-achieve niya ang excellence in his craft as an actor. Kaya ako, nung panahon ko bilang artista, nung kasabay ko sila Robin Padilla at John Regala, pinakita rin natin ang galing natin bilang isang versatile actor. Para mas mahirap nga yun, Gob eh. No, kahit anong papel kaya ng gampanan. Iba-iba itsura, iba-iba ang buhok, minsan kalbo, minsan mahaba, minsan tomahawk, iba-iba boses, ang damit. Ano yung mga tips na binibigay sa iyo ng father mo habang yung lumalaki kang nag-aartista? Basta maging natural lang, maging natural. At kung meron kang karakter na gustong gayahin, pag-aralan mo yung karakter. Ibig sabihin, Gob, yung mga demo-demonyo roles na yun, medyo natural mo yun? Pinag-aaralan natin. Pero nangangati ako eh. Gusto kong marinig si Gob in person na kay gumagano. Ah! Paano yung Gob? Pwede bang pasample naman? Mabawasan tayo ng photo. Hindi, ano naman yan, sining naman yan. Sining naman, art naman yun, Gob. Inaantay ko nga sa asyong yun, Gob eh. Na hindi pwede. Malumahan na yung magsalita si Asyo. Pero ang galing nung timing nung action eh. Kasi ako, tagal ko din nakakapanood ng action movie. Yung tunay Galing na ng lalaki timing, na oo. pelikula. Correct. Tagal eh. Maswerte ang production namin, napasama kami sa festival. Ito ay para sa international release naman. Maswerte kami at nagbigay si Robin Padilla at saka si Nora Honor. Nakapasok yung pelikula namin. Imbes na 8, naging 7. Oh, Lord. Oh, Jun, Mukhang may problema ka na naman ah. hindi ko alam gusto kong pulutanin eh. Eh, dami-dami pwedeng makain dyan, oh. Sawa na ako eh. Kawa ka na. Eh, ano ba gusto mo? Yung simple lang lutuin, at saka simple lang yung lasa niya. Okay, sandali lang, may solusyon ako dyan. Tawagin ko Oy, na yung teka, bayo natin. mga bayaw. Andiyan pala yung mga bayaw natin eh. Ay, ayun mga naman bayaw. pala eh, oh. Welcome na naman sa isang episode ng Pulutan. Wasak Sak Espesyal. Okay. Ayan. Ano ba yung pahanda mo sa amin ngayon, Jun? Dahil lang, ha, tatawagin ko na natin bayaw. Ha? Bayaw mo. Okay. Oh, Lord, ito yung bayaw ko, Lord. Oy, Ah, dito ka, bayaw. Oh. Bayaw, ano pangalan mo, bayaw? bayaw mo, hindi mo alam ang pangalan. Nakalimutan ko na, bayaw. Sobrang dami kong bayaw. Okay, bayaw. Ano to? Hotdog yan, tutubugin natin. Okay. Saktong-sakto to. Iniyaw na hotdog, mga bayaw. Comfort food. Mas okay yan kaysa sa piniprito dahil healthy. Kasi medyo mataas ang kolesterol mo, bayaw. Pwede ba to sa beer? Pwede yun. Pwede to sa beer? Okay, okay. Bagay na Okay, bagay. Ano ba natin gagawin niya ngayon? Teka, ikaw yung kumuha nito eh. Pero ito, simpleng-simple lang mga bayaw. Una, kailangan lang natin kumuha ng sariwang hotdog. Eh. Tapos, gagawa natin siya ng mga hiwa. So, pag ganito kalaking hotdog, mga bayaw, 3 para I love you, kunyari, di ba? O yan, o. 1, 2, 3. Tapos, siyempre, para swabe ihaw natin, tutuhugin natin na stick. Ganyan talaga, may kasama talagang langgam yan. Kasama talaga yung langgam na yan. Oo, pampasarap yan. Ayan, o. Simpleng-simple lang mga bayaw. Hotdog on a stick. Pagkatapos na itong ganito, natuhog na natin, ano pwede natin gawin dito? Mas maganda, ihawin na natin. Lalagay natin dito. Teka, ano ginagawa ng hito dyan? Ba't may hito dyan? Hayaan mo na lang siya dyan. Yan ang bantay dyan. Bantay, Lalagyan ikot-ikot. pa ng mantika yan, ganyan. Pwede rin. Ito, mantika to. Pang based, kumbaga. Okay siya, no? Yan. Para hindi dumikit-dikit din, At no? para hindi manuyo. Sakto yan, mga bayaw. Pero mga bayaw, lalong-lalo na yung mga matataas yung kolesterol sa inyo, mga bayaw. Daan-daan lang po sa mantika. At saka pang bayaw ba talaga itong hotdog? O, tol. Hindi lang pambayaw, panghipag pa. Parang malaki, maganda katawan ng bayaw mo, Jun. Maganda nga yung katawan eh. Sagad ako sa hotdog. Sagad sa atin. Bayaw, patingin naman ang katawan mo, bayaw. Ayan, Ayan, oh. oh. Yeah, ang ganda nito, bayaw. Ay, Ayan, oh. pamamawis-mawis pa, bayaw. Dapat yung mga bayaw, di ba sabi natin, walang abs. Okay lang na may abs. Basta Ayan, ganito yung gumagalaw-galaw katawan. pa, bayaw, oh. At saka dapat may ganitong alahas. Yan, mga gold bayaw. chain. Importante yan. Mga bayaw, pag medyo kumukulo-kuluntoy na yung balat ng hotdog, medyo ibig sabihin okay na yon. Saka alam mo ba itong bayaw natin, yung airpods siya, nagpipelikula dati. Ah, ganun? Oo. Sige nga, patingin. May picture ka ba dyan, bayaw? Ano? Nandun sa loob eh. Sa loob. Ay, di pa ko, kunin ko muna, sandali. Ilang beses ka nag-workout sa isang linggo, bayaw? 4 times a week. 4 times a week. Matindi yan. Saka mga malaki kita ni bayaw. May belt bag eh. May belt bag, oh. Yan ang bag ng mga bayaw. Sundianan mo, bale. Ah, ito yung picture ng biyanan ko. Oh, pakita natin sa mga bayaw natin. Bayaw,
Sino naman yan, Bayo? Yan ay si Big Solo. 19 ano to? 50s? 70 siya. Kasabay ni Asyong yan eh. Asyong... Si Joseph Nera. Tingin ko, okay na to eh. Bumuka na. Bumuka na, pwede na O, akin to, nasa dulo, bayaw. O, eto, akin to. Ang tanong dito, ano bang magandang sauce dito? O rekta na to? Ketchup lang. Ketchup, O, bayaw. kukuha ko muna kayo ng ketchup. Kita nyo mga bayaw, ha? Hotdog, simpleng-simple lang. Comfort food. Pinabalik tayo sa alaala ng pagkabata, mga bayaw. O, ito, ketchup. Ketchup, ano yan? Siyempre, dapat masarap yung ketchup mo. Oo. Imposibleng kumain ng hotdog pag walang ketchup, lalo na yung mga bata. Okay? sige. O, bayaw, pasawsaw, ha? Okay. Okay. Cheers, cheers, cheers. Bayo, bigyan mo naman ang feeling kung pagkagat mo ng hotdog. Sarap pa. Tamang desisyon nga to, hotdog. Nakakatawa na yung palaging mga pulutan na ano eh. Importante sa hotdog, magandang brand. Yung hindi botsa. Ayan mga bayaw, ha? Sana may natutunan kayo kahit napakasimple lang nito. Ang pag-ihaw ng hotdog ay isang sining mga bayaw. At yan na naman, ang isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal o Pwe. Pwe. Cheers, cheers. Ito na. Indabok sa'yo ba yun? Sarap. May lakad kaya ta. Wala po. May lakad ka. Wala nga po talaga. Panay yung pabango mo eh. Tsaka parang alam ko yung pabango yan ah. Parang jubang ko yan ah. Grabe na kayo. Para juban lang. Pagdadabot nyo pa. O ayan! Saksak mo sa baga mo! Ba? Madamot! Pinaligo mo na at lahat, saksak pa sa baga ko. Inubos mo na nga. Damot pa. DOM! Gob, suungin na natin yung medyo masalimuot na issue, no? Okay. Yung original cut ba, gaano siya kaiba dito sa pinalabas sa sine? Yung director's cut kasi is 1 hour and 55 minutes. Okay. More on drama, kulang sa action. Na-disappoint ako dahil tinawag ko ang mga maraming kaibigan natin sa industriya para panoorin yung pelikula. Maganda ang mga visuals, pero drama ang dating. Gusto ko kasi hard action at mabilis ang pacing. So, nag-usap kami ni Direct Ticoy Aguilos at sinasabi niya sa akin na mas maganda yung director's cut for international release. Nire-respeto ko yun at sabi ko naman sa kanya, pagbigyan mo ako, magdadagdag ako ng 2 shooting days, kaya hindi naman siya ang nagdadirect ng action scenes. No? Ang nagdadirect ng action scenes dito sa local is si Eric Torrente. At sa international film market naman, kinuha namin si Seng Kawi from Thailand. Yung nagdirect ng Ong Bak, Bangkok Dangerous, Tomb Raider at Scorpion King. So maganda po ang naging 2-day shooting. At ito ay pinalabas for 2 minutes only Okay. on screen. Sabi ko kay Direct, na-disappoint din ako sa editing at sa music. So, kinuha namin ng mga batang editors. Sila Jason Kahapay, Ryan Orduna, and company. Sa We Love Post, para pagandahin ang editing at music. Kinuha namin si Jessie Lesaten. At sa team song naman, si Mr. Eli Bendia. Yes. At ang Glock 9, or La Paloma and Hari ng Tondo. Nabanggit ko naman kay Ito Direct yung mga Ticoy dagdag, Ito yung mga dagdag. Okay. Nabanggit ko naman kay Direct Ticoy yung mga problema. At sabi niya sa akin, okay Gob, pagod na ako sa Asyong Solonga. Okay. 9 months na tayo shooting, 40 days. Pagod na rin ako sa Cine Manila. Pagandahin mo na lang. Kaya pinaganda namin. Nagkaroon lang ng problema bandang huli. He wanted his name taken out Oo nga. from all the advertising Hindi, materials. Gob, kung okay lang naman pala siya, bakit siya nagagalit ngayon? Yun ang hindi ko maintindihan. Pero saludo ako Direct dahil sa local counterpart nila, Tintin Tarantino, Ryan De Palma, Martin Scorsese. Emilio din ba, Gob? Siya rin yung tumira ng Emilio. 1 week. 1 week Sunod nga. kami ng 1 Eh, week. paano yan, Gob? At may naglabas siya na statement noon na parang mukhang hindi niya na yata itutuloy kung gano'n ang sitwasyon. Walang problema. Hindi naman ako mawawala. Siya mawawala. Gob, nagde-directo. Baka pwedeng... Taga-tondo rin ako, Gob. Gob, sinong plano niyong ipalit para mag-direct itong Aguinaldo na pelikula? Pinakausap na namin si Mario O'Hara at saka si Director Rico Gutierrez. Magtatandem sila, malamang. Isang director, senior, isang bata. para merong old book at stylized new wave of directors. Wala namang barilan dito sa Aguinaldo, Gob. Marami. Marami. Dahil ito'y istorya ng revolusyon na naipanalo ni Aguinaldo dito sa Pilipinas. Gob, may mga nagtatanong din. Wala namang kayo pinagdagdag na eksena hinahalikan niyo si Carla Abellana. Wala eh. Parang director ang nasa script po. Nasa script, Director ang Kung nagbilang, Gob, mga 48 times daw. Gob. pinaputol ko nga, sumobra dami.
Maswerte siya dahil maganda role niya. Gob, kung palilistahin kayo ng top 5 greatest movies of all time ninyo, Pinoy o foreign, ano yun? 5 yun. Una ay Godfather, Scarface, Heat, Rebel Without a Cause, at saka ni Marlon Brando, Street Carne Si Carne of Desire. Desire. Sa local naman, local. Tatlong Taong Walang Diyos ni Mario O'Hara. Ba? Oro Plata Mata ni Peke Galiaga. Rizal sa Dapitan ni Tekoy Aguilos. Maganda rin po para sa akin yung Jose Rizal ni Marvin Sabaya. Maganda rin para sa akin yung ginawa ni Cesar Montano ang bida. Muro Ami. Mahilig kayo sa mga parang medyo epico yung scope. Oh, classic. Kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito eh. Gumawa na tayo ng quality film para sa mainstream Philippine cinema. Kaya lang quality film ay pagmalaki sa abroad. Kasi ang pinapalabas ng mga pelikula natin, puro pito-pito sa abroad eh. Tinatangkilik naman ng mga foreigners. Sa Cannes, di ba, sa Berlin, sa Busan. Ang pinifeature nila, puro tungkol sa prostitution, puro tungkol sa kahirapan, corruption in government, illegal gambling, kung ano-ano pang negatibong imahe ng Pilipinas. Kaya alam naman natin, ang tingin sa Pinay ng foreigner na mababa. Kung hindi prostitute, domestic helper. Nasira pa tayo dito sa sa Manila hostage dito sa Luneta. Di ba? Kaya dapat positibo ang ipakita po natin. Pero kaya ba gawin ng Asyong yun? Go. Ang Asyong kasi, kahit isang gangster movie ito, pinapakita nito ang kultura ng Pilipino. Kaya nga kami nanalo ng Gatpuno Villegas Cultural Award. At may lesson ng pelikulang ito. Unang-una, crime does not pay. Pangalawa, he who lives by the gun dies by the gun. At ang pangatlo, may kasabihan dito na hindi makakalimutan na sinabi ni Asyong bago siya mamatay. Masarap mamatay sa kamay ng kaaway, masakit mamatay sa kamay ng kaibigan. Gob, hindi ko rin alam kung inabot ito ng mga henerasyon ngayon, no? Pero lingid sa kalam ng marami, mga kapatid. Si Governor ay dating naging newscaster din sa IBC 13, sa IBC Headliners. Oo, naging newscaster ako, broadcaster ako ng isang taon. Bago ako mag-mayor, taong 2000. Medyo kasabay niyo nun sila, Precious Hipolito. Presyo si Polito at Snooki Serna. Kaya madami akong Amerikano eh. Ganun ba? Ibang kulay. Ano naman naisip niyo, Gob? Bakit niyo gusto maging broadcaster? Hilig ko talaga eh. Hilig ko maging artista sa entablado, telebisyon at pelikula. Hilig ko rin maging broadcaster. Binigay ko lang hilig ko. Gob, nung tumatakbo kayo, di ba? Nakita ng mga tao, ito'y gumaganap na ganun. Paano mo ipahatid sa kanila na hindi ako yung napapanood ninyo sa pelikula? Nakatulong pa nga sa akin yung maging artista dahil 28 years akong gumawa ng pelikula. Nung ako'y nagpapaliwanag ng aking programa de gobyerno sa entablado, sa iba't ibang barangay sa kampanya, sa buong lalawigan ng Laguna, pinapaliwanag ko na ako po yung lagi niyong napapanood na mukhang demonyo sa pelikula. Pero sa totoong buhay po naman, pinapangako ko po sa inyo na ako yung magiging Anghel de la Guardia ninyo dito sa lalawigan ng Laguna. Pero wala naman ng mga nangungulit o nagre-request kagaya ng pangungulit niya sa'yo. Okay. Yung Sa mga go... Di ba talaga pwede ko? Lahat nagampanan ko na eh. Lahat nagampanan ko ng papel. Lahat. Pero lingid sa kaalaman ng marami, naging sakristan din pala kayo nung araw. Naging sakristan ako 8 taon sa St. John the Baptist Church sa San Juan. Munti nga ako mag-lay minister at magpare. So hanggang ngayon, sobrang religyoso talaga kayo. Opo, tayo ay deboto ng Birhen Maria, Our Lady of Guadalupe at Our Lady Perpetual Help. Yun ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin. Sumasama din ako taon-taon sa mga retreat, prayer in silence ng Opus Dei. Kaya Opus Dei ako'y ka, talagang Opus Dei. madasalin po, madasalin. Matindi. Gob, speaking of madasalin, bago niyo nakilala si Mrs., sino yung mga artista na hinahangaan ninyo noon? Crush na crush ninyo? Marami po ako hinahangaan. Both yung nakikita mo o yung nakakatrabaho mo din? Nakatrabaho mo? Nung kapanahonan namin ni Robin, nung kami nag-uumpisa, ang mga sikat noon sila Sharon Cuneta, Snooki Serna, Maricel Soriano, Dina Bonnevie. Kaya yung Sharon Cuneta ang pinakasikat naman. May mga naligawan ka ba sa mga co-stars mo nun? Sa madaling salita, may naging chicks ka ba, Gob? May mga naging girlfriend. Pero, secret. Baka pwede ako bigyan ng tip ni Gob. Paano ba magbahal, Gob? Dapat ikaw ay malambing, mapagbigay, at dapat lagi kang magalang sa babae. Gob, paano to ang bisyo niya magmahal? Na magmahal. Dapat pag naging girlfriend mo na, o kaya nalahian mo na, huwag mong iiwanan. Huwag mong iiwanan. Huwag mong iiwanan. Karma yun. Maraming mga artistang maraming asawa. Di ba? Lahat ng mga sumikat halos na artista sa atin, hindi ko nababagitan ng mga pangalan, maraming asawa, maraming anak. Ang ginagawa ng mga taong ito, hindi nila iniiwan ng asawa, hindi nila iniiwan ng mga anak. Importante, kapag ito'y nalahian mo, ito'y susustentuhan. Ang ganda ng term. Addition, not subtraction. Yan, tama. Ayun, Narinig mo yan, Jun. Parang si Asun sa longga. Nalay. Parang si Asun sa longga. Hindi ka pwede manglahi ng iba. Hindi, pwede mang lahi ng iba. Huwag mo lang papabayaan. Hindi, kung Muslim ka, hanggang 4.
Pero si, Tama pala yung choice ni Robin, no? si Mrs. Number 1 ang mamimili ng pangalawa, pangatlo at pang-apat. Ayun, ang problema ron. Pero kung si Haring Solomon ka, walang bilang yun. Kahit ilan. 1,000 naging asawa ni Haring Solomon. 2,000 naging anak. Ito na ang top 5 na paraan para mapansin ang iyong pelikula sa Metro Manila Film Festival. Sa number 5, huwag nang gumawa ng orihinal na titulo. Makikabit na lang sa isang franchise tulad ng Shake Panday ng Inamong Kabisote Part 17. Sa number 4, huwag kalimutang gumawa ng gimmick. Pag-awayin ang bida at ang direktor at ang producer o ang bida at ang producer bago magsimula ang film fest. Sa number 3, intrigahin si Chris Aquino para libreng publicity. Sa number 2, gawing PR consultant si Manay Lolit Solis at kuning abogado si Attorney Topacio. At ang number 1 na paraan para mapansin na yung pelikula sa Metro Manila Film Festival, simple lang, gumawa ng matinong pelikula. Insan! Isa! Basta! Ang big time na tayo ngayon, ha? Siyempre naman, puro dollars yan. Sa paldo. Ando, ha? Ikaw, anong balita? Ayos naman. Tumataba ka na, ha? Oo naman, nag-gym tayo eh. Kita mo, wala ka din. Kaya ikaw mag-gym ka na, hindi naman tiyan mo. Hindi naman, walang ka tiyan. Smart! Di ba? Ayos, ha? Itay, sino naman siya? Siya yung Joy mong Rafael ng kinikwento ko sa'yo. Siya yung ninong ko, di ba? Si Chupaeng. Oo! Chupaeng kita! Chupaeng! Siya nga! Ako yung chupain mo. Siya kayo Chupaeng ko. Kumusta na po, Chupaeng? Okay lang. Chupaeng ko to. Oo, siya nga si Tupaing Ako mo. ang chupain mo. Okay. At Ayos Chupaeng, ba? kumusta? Big time Okay na. lang. Alam mo, nabalitaan ko, magdarastro kayo mag-away ng magami. Damot kasi itong tatay ko eh. Parang juban lang. Pinagdadamot pa. May dala akong pasalubong sa'yo. Oh, Para talaga? hindi ka na magalit. Ito. Ganda, juban. Nice yan. Paborito namin Ito yan. talaga yung Chupaeng ko, no? Ito, yung Tupaing mo! Tupaing mo yan! Pera, gito mo. Mabalik tayo sa Asyong, ano? Dapat may trophy kang hawak ngayon. Pero, Marami naman, nahawak ko yung Best Picture At saka yung Gatpuno Villegas Award. Masaya na ako ron. mas maganda pa rin pakinggan at makita yung Best Actor. Ano ba yung prueba mo na yung kapatid nga ng Pangulo daw ang nangampanya para manalo itong iyong katunggali para sa parangal ng Best Actor? Nababasa ko lang naman sa dyaryo yun at napapakinggan sa radyo, sa TV, sa Twitter lalo, na merong binanggit ang kapatid ng Pangulo na magwala ka kapag ikay natalong Best Actor, may tataya ko buong pamilya ko, panalo ka. Yun ang mga nababasa natin. Ako naman, malaki respeto ko kay Dingdong Dantes. Isa siyang outstanding na leader ng mga kabataan ni Pangulong Pinoy, isang magaling na artista ng kanyang henerasyon. Naniniwala ako that he deserves the award more than I do. Ako naman, sanay tayo sa matalo-manalo. Matagal na tayong artista. Ako yung maasa, baka sa 7 darating na award-giving bodies pa, andyan ang Urian. Mas mataas ang Urian sa MMF Festival Awards Night. Andyan ang FAMAS. sa Mas awards. marami kayong kalaban doon, Gob, sa Urian. Yung Indigo. Yung mga indie. Madami tayong pagkakataon pa dito sa lokal at saka sa ibang bansa. Anong masasabi niyo sa indie na lumalabas ngayon? Ako yung nakakaawa sa indie film kasi kulang sa budget. Kalimitan 500,000 hanggang 2 million lang ang budget ng indie film. Mas maganda kung may budget, pang Hollywood o kaya pang Bollywood, mas mapapaganda ang pelikula. Pero ang mga indie films nakikita ko, mahuhusay ang mga direktor, mga artista, new set of new wave directors and actors. Pero okay lang ba sa'yo, Gob, yung nakatitig lang sa malayo ng matagal, mga ganun, ng 10 minuto? Parang antokin na tayo nun. Para malalalim ang mga indie film. Malalim nga, Gob, eh. Maraming symbolism. Symbolic ng iba't ibang emosyon. Pero mahusay na. Gob, sa tingin niyo, bakit nawala yung action na, no? Nagsawa ang mga tao. Kasi, alam mo, anong panahon namin ni Robin? Ako, gumagawa ako 30 to 40 pictures a year. Correct. Nagsawa ang tao eh. Nagsawa ang tao. Pare-pareho istorya. Ang bida, inaapi. Tapos gagante. Gagante. Mananalo. Tapos paghahalikan kasama leading lady. Yan. Ay, isa lang ang isa lang ang laging may tema nakikita, lagi. no? Oo. Kaya dapat ngayon ang gawin natin stylized. Hollywoodish na. Dapat gawin natin. Yun ang ginawa namin sa Asus Salon.
bukod kay Carla Abellana, naging si Ate Guy, maging leading lady mo sa Aguinaldo, no? Sino ba yung mga gusto mong makatambal ba ng mga artista? Malamang makasama ko rin si Judy Ann Santos dito sa El Presidente. Mas marami magagaling. Andiyan si Isa Calzado, si Isa Yusa, di ba? Solen. Yusa, oo. Sinong gumanap na na Bonifacio? Si Robin Padilla. Pwede yun, pwede yun. Nakita din ba dito yung pinatay si Papakita namin. At ida-justify namin yung 4 na issue tungkol kay Aguinaldo. Kasi maraming issue sa buhay niya. At ito ay tiniis niya hanggang namatay siya sa edad na 95 years old. Tiniis niya yung 4 na issue. Una yung Terrace Convention, yung Correct. nagkadayaan sa eleksyon, yung siya nanalo at na mukhang nadaya si Bonifacio. Pangalawa, yung Treaty of Paris, kung saan naibenta yung Pilipinas for 800,000. Pangatlo, yung asasinasyon ni Andres Bonifacio. At pang-apat, yung asasinasyon ni General Antonio Luna. Pinapaliwanag namin yung mga issues na ito sa unang pelikula ng unang presidente ng Pilipinas. Bigat yung kay Antonio Luna, yung pinagtataga, di ba? Sa Cabanatuan. Oo. Naman kasi mura-murahin at batok-batokan may sundalo, hindi ka ba naman na ano? Konyo, yun ang konyo. Konyo yun, boss. Suplado. Oo. Aral sa Espanya. At tama-tama, lunatic, may mga ganun nga sila eh. Sana ma-endorso ng DepEd saka ng CHED para mapanood ng elementary level, preschool, high school at college level. Pero Gob, itong mga, alam mo, mga historical biopics, medyo mahirap talaga ibenta eh. Hindi, meron din tayong crowd niyan, yung intelligent crowd. Tingin ko, Gob, Parang gusto, Rizal Sidapitan. gusto nila yung, Minsan maghahanap sila ng ganun eh. Gob, mahilig ka sa mga gangster movies, ano? Sa totoong buhay ba, ano yung pinaka malalang nagawa mo na matatawag mong brush with the law? Hindi, nung kabataan ko, tayo kasi nagtuturo ng martial arts nung araw. Nagtuturo ng Kasama tayo martial sa arts? Yaoyan Okay. boxing, isang underground martial arts sport. Wala pa yung blood sport na yun nung araw. Meron na kaming Yaoyan. May gym kami nung araw sa Maynila. Sa Quiapo. At kasama namin si Master Nap Fernandez. Ngayon, marami kaming tinitrain para lumaban sa URCC, ang local counterpart ng UFC. Yun, nung kabataan ko, madalas din ako mapaaway at hindi naman nahuhuli. Dahil mabilis ako tumakbo. Ano yung yaw-yan, Bob? Sayaw ng kamatayan, Filipino martial art. Ang galaw ng kamay at paa, base sa kilos at galaw ng arnis. Di mano. Hanggang ngayon, Gob, nagpa-practice pa rin ba kayo ng yaw yan? Once a week na lang Wala nang oras, grabing puyat sa trabaho. Kaya dun sa susunod kong pelikula, itong Hellsing, isang video game, kalaban ko ng iba't ibang klaseng vampira. Papakita natin ang galing natin sa martial arts. Matindi yan, ah. Pero may, sana ganun pa rin, Gob. Yan ang trademark eh. Meron yan. Meron yan. Alam niyo ba yung term na bayaw, Gob? Bayaw. Bayaw. Kapatid ng asawa. Pwedeng iangat sa ibang antas yun eh. Kanya bayaw. Kunyari, si Piolo Pascual, hindi yun bayaw. Ikaw, tunay na bayaw ka. Mga bayaw na artista sila, John Regala, Baron Geisler, mga bayaw yan. Panitikan ng bayaw ay dividendaso. Ang bayaw, umuorder ng extra rice. Action film ang pinapanood. Hindi love story. Parang ganun yung ano. Ibang breed, ibang breed. Yung bayaw, hindi magpapakahirap sa gym na magkaroon ng six-pack. Kasi wala siyang pakialam eh. Kasi bayaw siya. Astig, maangas. Ganon, Gob. Lupit. Sa pananaw ng marami, Gob, isa kang tunay na bayaw. 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 Ano spelling ng bayaw? Ganon pa rin. Bayaw. Mga kapatid, maraming salamat ulit. Governor E.R. Ejercito, a.k.a. George Estregan with a J. Ayan, sana may natutunan kayo mula sa tunay na bayaw, a.k.a. Asyong Salonga, nag-iisa. Kita ng puti. Muli, magkita-kita tayo next week, mga bayaw, ha? Diyan lang kayo. Mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, wala tayong ituturong halo sa inyo, kundi tuturuan namin kayo kung paano maging sibilisado sa harap ng hapag-inuman. Gusto mong kanin dyan? Rule number 1, huwag uulamin ang pulutan. Huy! Okay na ba? Tama na. Oh, cheers. Cheers. Ano yan? Ano yan, ha? Rule number 2, wag na wag mandadaya sa tagay. Sisimple ka pa, ha? Akin ba yan? Kita ako yun, dinadaan mo sa kwento. Alam ka makakalisot eh. Chicks mo! Rule number 3, wag na wag dadalhin sa hapag-inuman ang iyong problema. In short, wag na wag mag-imo. Walang gana na mong binom, pare. Uwi na kaya ako. Kaibigan mo ba to? Sinama lang yan ng ano eh. Mga kilala.
Bigay mo lang dito sa anak ko yan. Ang galing talaga nung nakilala ko kagabi. Sino? Ay, mas magaling ang kilala ko eh. Eh, yung ipag ko, Hindi wala yung ipag hindi, mo. teka muna, pakinig ka. Nakilala ko Hindi kagabi. wala. Ano? Sa akin. Rule number 4. Huwag magkaroon ng monopolya sa kwentuhan. Ganun, ha? Sige, ikaw na. Ang ganda talaga ng ipag ko. Mahal ko na yun eh. Ay, yung ipag mo, malandi yun, ha? Sino malandi? Yung ipag mo, ka-text na airbuds ko, ha? Ano? Bastos ka pala ikaw. Ano? Rule number 5. Ang alak nilalagay sa tiyan at hindi sa isipan. Ano? Eh, ikaw ano ang airbuds ko, eh? O, sino kausap mo ngayon? Sino ang pagawayan yun? Wala na nga kayo dyan. O, ano? Ano? Tara! What's up, mga pag-ibig? What's up, mga